Magandang araw, John Lloyd. Magandang araw po, Mr. Cortez. Kumusta ka na, John Lloyd? Sa totoo lang po ngayon, medyo nahihirapan po ko na nakakapagod po yung trabaho ko bilang isang actor, bilang isang artista. Kabilaan ko yung projects. Matanong ko lang yung bagong movie na ginagawa niyo ngayon. Yung, maalala ko, parang may ginagawa yata kayong bagong movie. Kumusta naman yun? Sa totoo lang po, kakaya nga na sinabi ko sa inyo last time, yung ginagawa na nga namin. Naka-10 taping na po kami ngayon. So, this is our 10th day, katatapos lang. So far, so good naman po. Title po ng movie namin, Kinatay. Kinatay. Kinatay na aso. Kinatay na aso. Aso. Palabiro ko pala talaga. Talaga pong ganun. Sa television, seryoso ako. Pero sa personal, palabiro ka. Kinatay na aso. Aso po, aso. Umanda ka. So, buti at naisipan mo mag-counseling ngayon. Yun nga po. Kanina po, parang naramdaman ko na yung pagod. Tapos po kasi ng taping namin kanina, daling araw na. And inaya ko yung pinsan ko na magkape muna sa Starbucks, sa ABS-CBN. Then may nabasa ko na naman akong diaryo. Stress na po ako sa nakita ko. Parang lahat na lang ng ginagawa ko, lahat na lang ng parang action so ginagawa ng chismis pa po. Parang ganun. Nahirapan na po ako bilang isang artista. Parang wala na pong privacy. Ano ba yung nakasulat sa diaryo na nabasa? Kasi nakita lang po kami ng isang, ewan ko, hindi naman nila tinanong kung sino, pinsan ko po yun. Sabi nila, girlfriend ko lang. Sabi nila, gumagana naman daw po yung pagiging playboy ko. Playboy? So, parang John Lloyd, nakikita ko lang Opo. Napapansin ko na parang sa trabaho mong yan, bilang kasama sa showbiz, bilang artista, na parang napapagod ka, parang naghahanap ka ng privacy. Opo. Parang naiinis ka sa mga gumagawa ng chismis sa'yo. Tama po. So, ano yung nagdudulot ng pakiramdam na yun? Yung pong feeling ko na napapagod ako na nakaka-stress. Pagod na nga sa trabaho, dahil pa chismis, wala na nga akong time sa sarili ko. Yung feeling ko, yung trabaho meron ako ngayon, pinaniwala ako parang napakabigat, napakaseryoso. Nagpipigatan ka. So, Opo. matanong ko lang dyan, Lloyd. Ano ba yung pagtingin mo, ano ba yung kahulugan mo sa salitang trabaho? Trabaho ko para sa akin. Siyempre, pinagkakakitaan. Trabaho, dito mo na mapakita yung talento mo, yung binigay sa'yo ng Diyos. Parang ganun po. Palagi mo, bakit tayo nagtatrabaho? Well, sa akin po, siguro ako nagtatrabaho dahil unang-una, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Dito ko na napapakita yung talent ko, kung bilang isang aktor. At the same time, kumikita ako. Hindi lang para sa sarili ko, para sa pamilya ko rin. Para sa pamilya mo. So yun, nasabi mo na ang pagtatrabaho ay kumikita ka ng pera na ibang tutustos mo sa pamilya mo. So, John Lloyd, bakit ka pumasok sa ganyang trabaho? Bakit ka pumasok sa showbiz? Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit ka pumasok sa ganyang larangan? Ano po, dahil nga po, yun nga, gusto kong ipakita yung talentong meron ako. May pakita sa ibang tao na may kaya ko din. May show ko yung talent sa kanila, yung pagiging aktor. At the same time nga po yun, para yung konting perang mayuwi ko sa bahay, makatulong sa pamilya ko. At malaking bagay na po yun. So, dahil sa trabaho mo yan, nakakatulong ka sa pamilya mo? Opo. So, sa pakiramdam mo na naiinis ka sa trabaho mo, Opo. na parang naghahanap ka ng privacy, naisip mo rin ba yung kabilang banda nung naiisip mong yon? Yung parang, naisip mo ba na kung sakaling mawawala yung trabaho mo, ano yung mga posibleng mangyari sa'yo? Actually, hindi po eh. Kasi parang
nga dahil kabila ng taping, yung projects, yung commercials, lagi ko na lang sa utak ko na makakapagod na naman to, ganyan-ganyan. Parang wala nga ang privacy sa sarili, nakakapagod. Yun na lang yung palagi tinitingnan ko. Tsaka, alam mo, John Lloyd, Opo. ang pagkakaintindi ko sa showbiz ay, alam ko na kapag pinag-uusapan ka ng mga tao, kapag ginagawan ka ng chismis, do sabihin natin medyo negative, doon lalo lumalakas yung karir ng isang artista. Ano yung masasabi mo doon? Actually, totoo po yung mga yun. O nga po, no? Tama po yung isip ko lang po yun. Kasi palagi ako nakatingin doon sa part na gano'n na yung trabaho ko nakakainis, nakakapagod. Tsaka, matanong ko lang dyan, Lloyd, ha? Yung nabasa mo kaninang naaalala kung sinabi mo na may nagchismis sa'yo na playboy ka. Alam ko na ikaw ang mas nakakaalam sa sarili mo. Opo. Totoo ba yun? Totoo nga bang playboy ka? Hindi po. Very loyal po ako. Hindi nila kasi alam kung sino tunay. Kung sino talaga ako. Bilang si John Lloyd Cruz. O si John Cruz sa totoong buhay. So, eto lang yung masasabi ko, ha? Sa pinasukan mong karir na yan, sa showbiz, ako, naniniwala ko na parang normal lang yung pag-usapan ka ng mga tao. Kasi sikat ka eh. Maraming mga taong insecure sa'yo, maraming mga taong, sabihin na natin, kunwari, naiinggit sa'yo. May mga taong sinusuportahan ka, at may mga taong gusto rin sumira sa karir mo. So, alam mo, John Lloyd, kung papansinin lang natin yung mga taong sumisira ng karir natin, na gumagawa ng mga balita na hindi naman totoo sa atin, parang hindi naman yata karapat-dapat na pagtuunan natin sila ng pansin. Hindi mo ba naisip na kung pinagtuunan mo sila ng pansin, ay mas maapektuhan yung trabaho mo, na alam mong yung trabaho mo ay nakakatulong sa iyong pamilya, na pantutustos mo sa pang-araw-araw na kabuhayan ng iyong pamilya. Anong masasabi mo doon, Jen? Actually, palagay ko tama nga po yun. Kasi nga dahil minsan nakakapagod na. Yun na lang iniisip ko, hindi ko na iniisip yung mga bagay. At salamat po sa pagkakataong ito. Kahit pa paano, nakikita ko yung mga positibong bagay na naidudulot sa akin yung trabaho ito. So, Isa po, masaya po ako, na-realize ko sa akin sarili na itong trabaho ko, masaya ako sa ginagawa ko. Yan lang minsan nakakapagod. Siguro titignan ko na lang yung mga bagay na sa mga bagay na nangyayari sa akin, sa mga positibo sa mga positibong resulta nito kaysa sa nakafocus ako dito kasi nakakapagdulot nga ng stress sa akin. So, alam mo, John Lloyd, isa rin ako sa mga tagahanga mo at masaya ako na nagiging malakas yung karir mo. At yung may mapayo ko lang sa'yo ay siguro mas pagtuunan mo pa ng pansin yung karir mo, yung pagtatrabaho mo, na mas ibigay mo pa yung sarili mo sa pagtatrabaho mo. At alam kong ganun ka naman, na ibinibigay mo yung sarili mo sa trabaho mo. At sana magpatuloy yung karir mo. May gusto ka pa bang sabihin? Actually po ngayon, kahit na medyo pagod ako kanina, na-refresh ako. Na-realize ko yung mga positive na nangyayari sa buhay ko ngayon instead of focusing on the negative things. Maraming salamat po. Na-realize ko na blessed ako bilang isang artista. Kailangan pagtuunin ko yung mga bagay na mas nakakalamang kaysa sa mga konting kaibawan, chismis na nakakapagdulot ng stress sa akin. Maraming salamat po. Binigyan niyo ako ng realizations. Maraming salamat po, Mr. Cortez. Nagagalak naman ako at galing yung nangyayari.
So, magpamasahe na lang tayo sa susunod para matanggal yung stress natin sa mukha. Saan niyo po gusto? May nabalitaan ako, foot massage. Sige po. So, bago pala tayo matapos, may ipapasagot ako sa iyo. At sana magkaroon ka ng oras para sagutin itong mga tanong na to. Makakatulong din sa pagtanggal mo ng stress, yung pag-manage mo ng stress sa katawan mo. Sana, pag nasagot mo yan, yun yung mapag-uusapan natin sa susunod nating counseling. Sige po. Sa nakikita ko, okay naman po to. Sana magkaroon ka ng Maraming salamat po, Mr. Cortez. Maraming salamat din dyan. Manood na lang. Manood na lang. Manood na lang po kayo ng pelikula ko, yung Tinatay. Tinatay. Tinatay na aso. Walang ya.